Inaasahan ng House Prosecution Team na maipipresenta ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa sa pagsalang ng unexplained wealth article sa impeachment trial. Sa punong balitaan, sinabi ni House Prosecutor Terry Redon na ilalabas ng Article 2 ang mahahalaga at bagong ebidensya na hindi pa naririnig ng mag-imbestiga ang Kamara. Kabilang narito ang mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue, bank records at firearms na hindi umano idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa makatwid, ito umano ang article of impeachment na may sorpresa. Siyempre, may mga nabanggit naman na po sa House proceedings. No? So, for example, yung pong AMLAC report, Ombudsman report, at yung pong mga SEC reports. No? Ang hindi na lang ho natin nakikita, siyempre, yung pong BIR disclosures at yung pong mga bank accounts. No? I'm certain, pagka po binuksan yung BIR at binuksan po yung bank accounts, tingin ko marami pa ho tayong makakalkal dyan po sa bagay po na yan. Tingin ko po, several ho yung mga maisasala. Kasi for example, yung firearms pa lang ho, bagong ebidensya rin yun. Yung pong non-disclosure of firearms sa SALN. So kasama ho yun sa mga witnesses po na nakasalang. Yung banks at yung pong BIR. So tingin ko yun yung mga pinakabagong mga ebidensya when we cross into unexplained wealth. Opo. Ipinaliwanag pa ni Redon na plano ng prosekusyon na ikumpara ang mga SALN, tax records, AMLAC data at bank records para matukoy kung may discrepancies sa idineklarang yaman at sa perang lumabas sa financial transactions. Mababatid na 6.7 billion pesos na halaga ng transaksyon ang nasilip kung saan 4.4 billion pesos ang sinasabing inflows ng mag-asawang Duterte Carpio. Kung natanggal po ang Chief Justice, isang Chief Justice convicted on the basis of SALN violations, dapat wala akong pag-iiba dito po sa kasalukuyan po nating kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.